Hi everyone! Kumusta kayo? And welcome back again sa aking YouTube channel. Gaya ng ipinangako sa inyo on my last video, isi-share ko sa inyo yung aking tretinoin journey. Disclaimer lang guys, lahat ng mga products na babanggitin ko or etong tretinoin na to ay hindi sponsor. Unang-una na po muna sa lahat is wag nyo kong gagayahin na mag-self-medication sa mukha. Make sure ninyo na bago nyo gamitin ang tretinoin is nakapag-consult kayo sa dermatologist. Bago natin umpisahan ng ating video for today, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click na yung katabing bell notification at pakilike na rin ang video na ito. Back 2021, gumamit ako or nag-umpisa akong gumamit ng tretinoin. Unang-una na, ang tretinoin po is acne treatment. So, gamot siya sa merong mga severe acne at higit sa lahat, nakakatulong din siya para mabawasan yung fine lines and wrinkles. Pero sa side ko, kaya ko siya ginamit dahil nagkaroon ako ng malalang tagyawat noong taong 2021 during the pandemic. As in, sobrang lala. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung picture ng aking mukha back 2021. Siguro mga second quarter or third quarter yan ng taon. Talagang sobrang lala ng nangyari sa mukha ko. As in, halos oras-oras or minuminuto hinahawakan ko siya dahil hindi talaga ako mapakali. Hindi kasi ako sanay na nagkaroon ako ng tagyawat na ganyan. As in, nagkataon pa na talagang usong-uso yung face mask noon. Mas lalo siyang lumala nung ako ay gumagamit ng face mask. Ang unang-una kong nasubukan na tretinoin, ito yung brand ng tretinoin na ginamit ko. So, na-try ko tong tretinoin na to sa maliit na version lang nito. Nasa 399 pesos ata yun at meron na siyang 10 grams. Nung sinubukan ko siya, 3 days pa lang, nakita ko na kagad talaga na natuyo na yung tagyawat ko. And then, we decided na bumili ng mas malaking version at eto nga yun guys, 500 grams, halos kalahating kilo. Ang presyo nito that time is 1,200 pesos sa Lazada, pero ngayon yata is nasa 2,000 na. At hindi na sila nagbebenta ng ganito kalaking tretinoin dahil po kailangan na nila ang reseta ng dermatologist pag kayo ay bibili ng ganito kalaking tretinoin. At nung naubos ko na yung ganito kalaking tretinoin, naghanap ako ng ibang alternative na tretinoin at dun ko nga na-discover etong tretinoin na to. Pero may mas maliit pang version nito. Ang dami ko talagang nagamit na tretinoin na ganito. Ayan o, ganito lang yung tretinoin na ginagamit ko. Ang laman nito is 100 grams each at nauubos ko to ng 3 months to 4 months etong ganito kalaki. Actually, 5 to. Meron pa nga 2 na nandito sa loob kasi kinikip ko talaga etong mga to para maipakita ko sa mga upcoming vlogs ko na talagang pinapakita ko talaga na gumagamit ako ng tretinoin until now. Etong mga to is wala na tong mga laman. At ang pinaka-latest ko na tretinoin ay ito, 250 grams to. Meron palang 3 variant or 3 version ng tretinoin. Yung pinakamababa nila is 0.25 and then yung sumunod is 0.05 at ito na yung pinakamataas, 0.1%. Mas pinipili ko tong gamitin kasi 3 times to 4 times a week ko lang siyang ginagamit. Pagka medyo nararamdaman ko at feel ko na okay naman yung skin ko, once a week ko lang siyang ginagamit. Pero pagka nagkakaroon ako ng parang medyo nangangati yung mukha ko, every night ko siyang ginagamit. As in, walang palya yun. Yun nga lang guys, make sure ninyo na gagamit kayo ng moisturizer pag kayo ay gagamit nito dahil nakaka-dry. Talagang nakaka-super dry siya ng face. Pero ako sa gabi, hindi ako gumagamit ng moisturizer. Mas bet ko po talagang gamitin ang moisturizer sa umaga pag ako nag-a-apply ng sunscreen. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng tretinoin. Medyo yellowish siya guys. Ayan o. Medyo yellowish yung laman niya at halos nangangalahati na nga etong aking tretinoin na to. Binili ko to nung katapusan ng November 2023 last year. Today is March na. So, almost 3 months na to sa akin guys. As in, talagang napapasarap yung lagay ko na itong tretinoin sa akin kasi hanggang dito sa leeg at bato ko is ina-applyan ko ng tretinoin para magpantay yung para magpantay lang siya guys kasi super
love na love ko to dahil nakakatulong din to na mag-produce ng natural collagen sa ating mukha at higit sa lahat nga, kaya niyan labanan yung fine lines at saka ang wrinkles. Ipapakita ko sa inyo, isusum natin yung ating camera para makita ninyo yung kondisyon ng aking mukha. Meron pang mangilan-ngilan na tagyawat dyan pero hindi na siya kagaya talaga ng mga nakaraang taon na merong as in sobrang lala talaga ng tagyawat. So, eto siya guys, yung aking mukha. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, meron lang akong mangilan-ngilan na parang tagyawat dyan na maliliit na namumula. So, actually, wala naman akong naging problema sa ngayon sa aking mukha. So, even though na marami akong ginagamit sa aking mukha is okay naman siya guys. As in, talagang sobrang natulungan niya yung aking mukha na maibalik sa dati. Kasi talaga guys, pagka meron akong tagyawat is nakaka-stress. Uulitin ko guys, hindi ko po nare-recommend na mag-self-medication kayo pagka merong kayong malalang tagyawat kagaya ko or mas malala pa. Much better po na magpa-consult kayo sa dermatologist ninyo. Sila yung mas nakakaalam at mas magbibigay ng advice para matulungan na mabawasan or malessens yung tagyawat ninyo. As a content creator, kailangan ko talagang mag-experiment or kailangan ko mag-self-medication para masabi ko sa sarili ko na worth it talaga yung mga ginagamit ko sa aking mukha. At eto na talaga siya guys. Worth it naman talaga siya dahil talaga natulungan niya yung aking mukha na maibalik sa dati. At isa pa guys is talagang hindi pwedeng mawala sa routine ko etong tretinoin. Mas pinipili ko talagang gamitin etong 0.1% na tretinoin kasi wala lang, kahit sobrang taas ng percentage na tretinoin na to is sobrang okay na okay siya. Yun nga lang guys, kung gagamit kayo ng tretinoin na to, make sure ninyo na hindi kayo gagamit ng soap o hindi kayo gagamit ng Kojic or papaya soap sa mukha ninyo. Na-experience ko kasi yan nang gumamit ako ng Kojic soap at ang nangyari, ayun, sobrang namula at nasunog yung mukha ko. Talagang medyo na-worried din ako about dun sa aking mukha. Kaya mula noon until now, facial wash na lang ginagamit ko. Mas advisable talaga na pag gumamit kayo nito ay facial wash yung gagamitin nyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng sabon sa mukha ninyo, lalo-lalo na yung mga matatapang na variant ng sabon. At syempre, kailangan po is gagamit kayo ng sunscreen sa umaga kung gumagamit kayo neto at hindi po siya advisable gamitin sa umaga ang tretinoin. Mas better po talaga na ginagamit ang tretinoin sa gabi. So, yun lang yung aking video for today. Maraming salamat. Ayan, kung meron pa kayong ibang katanungan regarding dito sa tretinoin, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko yan guys. And then, ibibigay ko sa inyo yung link kung saan ko to binili, etong tretinoin na to guys. Lalagay ko lang dyan sa description box sa baba or mag-comment na lang kayo dyan sa baba guys kasi nagbebenta naman sila without any reseta ng dermatologist. Yun lang talaga, bahala na kayo mag-experiment pero hindi ko talaga ina-advise talaga na gamitin ninyo etong tretinoin. At kung tatanungin ninyo ko, make sure ninyo na 18 years old pataas kayo. So, dun sa mga 13 to 12 years old, hindi ko maisasuggest sa inyo na gumamit kayo ng tretinoin. So, yun lang yung aking video for today. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click yung katabing bell notification at pakilike na rin ang video na to. And then, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. See you on the next vlog. Bye!